Kung ano lang po nasa resibo, ayun lang po bibigay ko sa inyo. Dito na po Facebook, para pagdating nyo roon, alas 8 pa bukas yun, ipapail nyo na lang. Ang insurance dito, 700. Ang insurance doon, 800. Ang smoke doon, 600. Dito, 500 lang. Paano ba ang tamang pagpaparehistro ng ating mga sasakyan o ng ating mga motorsiklo? Paano natin malalaman? Step by step kung paano ang pagpaparehistro ng ating mga motor, kung ano ang mga bawal, kung ano ang tamang sukat ng side mirror, kung ano ang tamang mga ilaw, at kung paano at gaano katagal magparehistro ng ating mga sasakyan sa LTO. Malalaman natin yan. Panoorin dito lamang sa ating munting YouTube channel, Tito Nobs Vlog. Ito yung aking iparerehistro mga tropa. Sipungkan. January ang schedule ng pagpaparehistro nito kasi ang dulo ng plaka nito ay 1. Kailangan natin siyang iparehistro para hindi tayo magkaroon ng aberya sa kalsada. So tara mga guys, samahan nyo ako. Hey boss, parehistro ako. Oh, January to eh. Mapapansin nyo mga tropa, medyo madilim-dilim pa talaga dahil nagahan natin dahil napakahaba ng pila sa may emission testing. So kailangan agahan natin para hindi tayo maabala. Maganda na yung maaga. Medyo madami-dami na yung sasakyan kasi ados na ngayon. Umpisa na ng regular na pasukan ng mga empleyado. Kaya medyo madami-dami na. Bagamat maaga pa sana, inaasahan natin na kukunti lang yung mga sasakyan, napakadami na pala. Samantalang alas 5:30 pa lang ng umaga ay napakadami na ng sasakyan. Sa kasalukuyan ay binabaybay ko itong Quezon Avenue. Madilim pa talaga mga tropa. Wala tayong magagawa dahil kailangan nating agahan o kailangan nating maging maaga tayo. Rado pa boss? Rado pa? Oras kaya bubukas yan, no? Dapat bukas na kaso wala akong susi. Nagahan ko dahil unang araw ngayon eh, no? Araw, ending 1 din pala yan. Ah? Ending 1. Oo. Ano bang ano yan? Sistema yan? Perspect o ano? Pwede na rin yan, no? Second week. Yan for second week. Nandito na tayo sa loob na emission testing area. Yung usok ng ating motor. Testing nila kung pasado ba ito sa kanilang quality. So abangan na lang natin mamaya mga tropa kung kailan matatapos itong ating emission testing bago tayo pumunta doon sa mismong LTO. Ayan mga tropa, tapos na yung ating emission testing. Halos umabot lamang siya ng 5 minuto yata sa pagpapaprocess ng ating emission testing. So proceed na tayo doon sa LTO office mga tropa. Samahan nyo ako muli. Punta tayo doon sa LTO office. May Xerox kayo ng RCR. May emission na ako. May emission ka na? O dito na lang ako eh. Insurance na lang?
Insurance tsaka dun sa kuan. LTO na. Oo. Meron na pala eh. Meron na yan. Ano na lang, insurance na lang kulang. Oo. Yan, ipa-insure. Pagkatapos dito, sir, Sana ako. doon ka susunod sa inspection area. Pag may nakaupo na doon, pagkatapos dito, bibigay mo Mamaya yung pa papel yun. mo doon. Mamaya pa yun. Medyo maghintay ka pa. Mga 7:30. Dito okay, maaga nagbubukas ah. Ay, balang dyan, sir. Oo, sige. Sige, salamat. Mga tropa, magbabayad tayo ng insurance para sa ating motor. Dito na tayo sa loob ng mesmong LTO. Ang gagawin natin, magbabayad tayo ng insurance. Sige ma'am, sige po. So si madam, kinakausap ako kung mayroon na daw akong emission testing. Nakapag emission testing na nga ako kanina, maaga pa. Kaya ngayon, dito na tayo sa insurance. Tutubos tayo ng insurance para sa ating motor. Kay Pungkan, titingnan natin kung gaano katagal yung proseso dito sa LTO. Taliwas doon sa sinasabi nila na 1 oras lang daw o 45 minutes ay matatapos na yung pagpaparehistro. So titingnan natin mga tropa. So ngayon nakapasok na yung ating papel dito sa insurance. Sabi ni madam, maghintay-hintay lang daw ako ng sandali dahil pinoproseso pa o tinatype pa. So antay lang muna tayo kung kailan matatapos. Ito yung bagong opisina mga tropa ng LTO dito sa may Amoranto Street. Dati kasi ito sa may Biak na Bato. Hindi ko alam kung ano ang dahilan kung bakit nalipat dito. Kung sa bagay maganda-ganda din yung lugar na ito kumpara doon sa dating opisina nila sa Biak na Bato sa may Santo Domingo. Napakasikip doon at walang paradahan. So dito maganda dito dahil may mga paradahan na ng mga sasakyan. Dito nasa loob talaga at may gate paikot. So ayan mga tropa, tingnan nyo yung bagong opisina ng LTO. Dito lang yan sa Amoranto Street, corner ng Araneta Avenue. Tapos na yung ating insurance. Nabot din siguro ng mga 10 minutes yung pagproseso. So proceed na tayo doon sa pangatlong step sa motor vehicle inspection area. I-inspectionin pa po yung ating sasakyan, yung mga ilaw, yung brake, yung preno, signal light. I-check pa nila kung gumagana po lahat. Proceed na lang tayo mamaya, abangan nyo na lang yung first step sa emission testing. Yung pangalawa, ito namang insurance. So pupunta na tayo doon sa pangatlong step, yung motor vehicle inspection area. So tara mga guys, samahan nyo ako. O dito po yan mga tropa, motor vehicle inspection area. So mga tropa, ito na yung aking bagong OR. Tapos na tayo magparehistro. Pasado tayo sa lahat. Check ng motorsiklo, ilaw, signal light, pasado. So tapos na tayo, finally makakauwi na tayo. So ito yung ating kung paano tayo magparehistro, step by step. Una, kailangan mong ipa-emission testing yung motor kung pasado ba naman siya sa usok. Pangalawa, tutubos ka ng insurance, bibigyan ka ng insurance. Pangatlo, pupunta ka sa motor vehicle inspection area.
doon chichikin yung motor mo, yung ilaw mo, o yung motor mo kung gumagana lahat, preno. At panghuli, dito ka na sa cashier sa loob ng LTO office. Ipoproseso na yung papel mo doon at doon ka na rin magbabayad ng ating rehistro ng ating mga motor. So yun lang mga tropa, maraming salamat sa panonood kung paano mag-rehistro step by step ng ating mga motor. Good news mga tropa, dahil naparehistro ko yung aking motor na walang naging issue sa LTO, lalong lalo na itong ating crash guard. Ito yung ating crash guard mga tropa, na kinakabahan yung ating mga kapwa nagmumotor na baka daw bawal yung crash guard. Update po lamang natin kayo mga tropa na hindi po bawal yung crash guard sa ating mga motor. Naparehistro ko po yung aking motor na may roong crash guard. Ito po yung ating crash guard. At yung ating side mirror, wala pong naging issue sa ating side mirror, pasado po sa LTO. At yung ating visor, wala pong naging issue yan sa ating LTO. Kaya dun sa mga kakaba-kaba dyan na baka daw bawal ang crash guard sa ating mga motor, hindi po bawal yung crash guard. Nung una, kinakabahan din ako kaya akala ko ay bawal. So napatunayan ko na hindi pala bawal ang crash guard sa ating mga motor, dahil naparehistro ko yung aking motor na mayroon nga ang crash guard. Sa ating signal light, okay naman yung ating signal light, nagpa-function lahat kaliwat kanan. Yung brake light, yan po yung chinek doon sa LTO. At yung ating top box, pasadong pasado yung ating top box mga tropa. Kaya huwag kayong mag-aalala na baka bawal din yung top box. Hindi po bawal yung top box. Karamihan po ay gumagamit na nitong top box. At yan yung ating side mirror. Makikita nyo mga tropa na nasa tama yung kanyang sukat. At yung ating visor, hindi po yan bawal. So masaya tayo at walang naging issue dito sa pagpaparehistro ng ating motor. So yun lang mga tropa, maraming salamat. Update natin kayo kung paano ang magparehistro step by step at kung ano ang mga bawal sa pagpaparehistro ng ating mga sasakyan. So tara, let's go na tayo mga tropa. Finally, makakauwi na rin tayo. At nakapagparehistro tayo sa loob lamang ng 30 minuto. Ganun po katagal o ganun po kadali ang magpaparehistro ng ating mga sasakyan. Sa loob lamang ng 30 minuto, naparehistro natin yung ating sasakyan. Taliwas doon sa sinasabi nila na 1 oras o 45 minutes, mali po. Naparehistro ko po yung aking motor sa loob lamang ng 30 minuto. Ganun po kabilis ang sistema ng pagpaparehistro ngayon ng ating mga sasakyan sa LTO. Napakabilis lang mga tropa. At ang kapuang binayaran ko nga pala mga tropa ay sa emission testing 500, insurance 800, doon sa cashier, sa mismong cashier mismo 257.50. Yun ang binayaran natin sa loob sa pagpoproseso ng ating papel. Kabuuan, ang total na kabuuan ng ating binayaran sa pagpaparehistro ay nagkakahalaga ng 1,550. Yun po yung kabuuan binayaran natin.